message natin. Ano po yung unang bunga 2 weeks ago? Fruit of a disciple. And last week, yung message natin is fruit of the Holy Spirit. So, hindi ko na lang alam kung hindi pa kayo magbunga. Di ba po? Napakadaming bunga na binigay sa atin ng Panginoon. Tingin ko naman po, enough na yun para bawat isa po sa ating mga anak ng Diyos ay magbunga ng masagana mula sa Panginoon. Amen po. So, yung pinasa po natin mula sa Aklat ng Gawa, chapter 1, verse 8. Dito po, ito yung pinangako ni Jesucristo sa atin o sa kanyang mga disipulo. Tayo po, bago siya umakyat sa langit. Pinangako niya sa kanyang mga anak o sa kanyang mga disciple na bababa sa atin ang banal na spirito at bibigyan tayo ng kapangyarihan. However, we have to wait. During this waiting time po, kailangan po natin ng pagtitiwala sa Panginoon. Kailangan natin ng paghawak doon sa pangako ng Diyos. Karamihan po kasi sa atin, pag pinangakuan, minsan hindi na tinutupad. Tama po ba? Kapag pinangawakan, parang mga nakaka-relate. Pag pinangakuan, minsan, alam niyo po simula ng bata ako, dito, marami po nangangako sa akin, even yung parents ko, magulang ko, which I did not meet. Hindi ko laging nami-meet. And yung mother ko, lagi akong pinapangakuan. Pero, nung lumaki na ako, nasanay na ako na parang hindi natutupad. So, I don't believe in promises. Oh. Hindi ako naniniwala sa mga pangako ng tao. Kasi madalas, minsan 90%, hindi siya talaga natutupad. Yung sabi, oy, pupunta ako bukas pero absent naman. Uy, mag-worship ako bukas pero wala naman. Di ba? So, very powerful yung words, no? Kapag pinangakuha ka ng isang tao tapos hindi natupad, sobrang disappointing. Nakakasama ng loob. Ang dami mo nang maiisip. Pero, itong pangako ng Diyos sa atin, ito'y laging natutupad. At ito'y patuloy na matutupad hanggat hindi nagaganap yung lubos na plano ng Diyos sa buhay natin. The reason why kung bakit binigay niya sa atin yung blessing of Emmanuel, the grace of Emmanuel. Ano pong ibig sabihin ng grace of Emmanuel? Sa Tagalog, ang ibig sabihin ng grace ay habag o awa ng Diyos. Ibig sabihin, sino ba tayo para kaawaan ng Diyos? Diba po? Wala tayong magandang background, napakapangit ng mga ugali natin. We are sinners. Makasalanan tayo. Pero pinangako sa atin ng Diyos itong habag ng Emmanuel. And itong habag ng Emmanuel, sa madaling salita, ito yung habag ng kaligtasan. Na maaari nating makasama ang Diyos. Kahit na ano pa tayo, sino pa tayo, ano man ang nagawa natin sa past natin. But if we are chosen by God and you accept Jesus Christ, pinangako niya sa iyo, pinangako niya sa atin na makakasama na tayo. Emmanuel, ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. So, always remember, no, kaya madalas minsan kapag sa messenger, sinasabi ko, God bless you, Emmanuel. So, yung ibang tao hindi yun naiintindihan, but in the Bible it says, kasama natin ang Diyos. Nais tayong makasama ng Panginoon. Kaya nga binigyan niya tayo ng kaligtasan. Bakit niya tayo binigyan ng kaligtasan? Who are we para makareceive ng kaligtasan na ito? As you all know, lahat tayo dito ay makasalanan. Tama po ba? Wala ni isa sa atin ang matuwid. Wala ni isa sa atin ang tunay na anak ng Diyos. Pero binigyan tayo ng Diyos ng karapatan para ma-restore natin yon. Dahil nakita niya ang tao ay puno ng paghihirap, nasa ilalim ng tinatawag na fundamental problem. Ano po ba itong fundamental problem na ito? Na ang tao ay napahiwalay sa Diyos dahil sa original na kasalanan na meron tayo. Because of this original sin, we cannot meet God. Hindi natin makakatagpo ang Diyos, hindi natin makakasama ang Diyos, hindi matawag ang Diyos, wala kang karapatan. This is the meaning of ito yung resulta ng ating original na kasalanan, yung pagkahiwalay natin sa Diyos sa lahat ng bagay. Kaya naman dahil sa awa ng Diyos, because of His grace, naawa ang Diyos sa patuloy na paghihirap ng tao,
patuloy na miserable life ng tao, binigay niya sa atin si Jesucristo. Si Jesucristo, bumaba siya sa atin dito sa lupa para makasama tayo, para i-reveal sa atin yung tunay na solusyon sa lahat ng ating problema, and also siya rin ang nagbigay sa atin ng karapatan na bumalik ulit sa Panginoon. Binigay niya yan sa atin, lumapit siya sa atin. Hindi po ba? Nagpakababa siya, nagpaka-humble siya para lang maibalik natin, mai-restore natin tong relationship natin with the Lord. So, yung Genesis 3:6-11, all of that is fundamental problem, suffering, result of our unbelief. Lahat ng yan tinapos ni Jesucristo sa krus. Nung siya ay namatay sa krus, bago siya namatay, anong sinabi niya? Ang lahat ay tapos na. Siya ang tumapos ng lahat ng ito. At para mapatunayan na siya ang Kristo, at mapatunayan na talagang tinapos niya na ang lahat, siya ay muli nabuhay. Kaya siya ang Kristo, wala nang iba. Siya ang tumapos ng lahat. And also, binigyan niya tayo ng kapangyarihan ng mabuting balita. That whenever you use the Word of God, ito ay buhay. Whenever you use the Word of God, there is power. Amin po ba? Ano po yun? The power of the gospel is to save, magligtas, magpagaling, kagalingan. It can restore everything, and also, ini-establish din tayo ng gospel bilang mga saksi ng Diyos. Bakit po? Kasi binigyan tayo ng Diyos ng karapatan. Nung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, lahat ng ito binigay na sa iyo ng Diyos. Na maaari mong iligtas ang ibang tao through the name of Jesus Christ. Na maaari mong matulungan ang ibang tao to give them healing in everything through the name of Jesus Christ. You can also restore yung identity nila from being a child of devil to being a child of God when you use the Word of God. Who is the Word of God? Jesus Christ. Wala na pong iba. Ganun ka-powerful po yung gospel. And this power is in you po. Yung power na ito nasa inyo na. Wala pa po ba? Wala pa po ba? Parang duda kayo Nagdududa kayo sa pananampalataya na binigay sa inyo ng Diyos. Nasa po si Jesus? Yes. Be confident. Kasi yan lang yung may pagyayabang natin. Diba? Na ako ay anak ng Diyos. And if you are enjoying yourself being a child of God, ibig sabihin nito na i-enjoy mo din yung power na binigay sa iyo ng Panginoon. Yung power ng salita ng Diyos. So, lahat ng yan binigay sa atin to ng Panginoon. Yung si Kristo na nasa akin, siya yung tunay na kapangyarihan. At dahil nasa akin si Kristo, ako din ay may kapangyarihan. Yun yung power na binigay sa atin ng Panginoon. The power of Jesus Christ. And in number 3, He gave you this power para makapagligtas at gawin ang trabaho ng kaharian ng Diyos. Ano po ba yung trabaho ng mga anak ng Diyos? Ano po ba yung trabaho natin bilang tayo ay nabibilang sa kaharian ng Diyos? Ano po nakalagay dyan? To become a witness. Diba? Sinabi niya doon, bibigyan ka niya ng kapangyarihan para ikaw ay maging isang saksi. Saksi saan po? Na magbigay kagalingan sa 237 nations at sa buong mundo. Ipalaganap yung tinatawag na sapid evangelization. Or in other term, pagbabahagi po ng salita ng Diyos sa buong mundo. Ganun lang po kasimple. Because kayo lamang po yung may karapatan to use the gospel. Kayo lamang yung may karapatan na i-proclaim yung gospel. Marami pong mga tao dyan, they are proclaiming the gospel, pero mismo po sila, hindi nila to na-enjoy. Mismo sila po, hindi nila naiintindihan ng lubos yung salita ng Diyos. So, parang mas mabuti pa sila. Di ba po? Parang mas okay pa sila because they are sharing the gospel kahit na hindi nila na-enjoy. Alam niyo po yun? Kasi nalalaman nila na they have to do it. Kailangan nilang gawin ito. Pero madalas po sa ating mga Kristiyano, alam na natin to kaya lang hindi natin magawang i-proclaim.
Di ba po? So, we need to understand na bilang mga anak ng Diyos, ito po yung responsibility natin na dapat gawin natin for the kingdom of God. Dahil ito itrabaho binigay sa atin ng Panginoon. Ano ba yan? Itrabaho na naman. Di ba po? But, ito po yung source ng buhay po natin. Source ng happiness natin. Yung relationship, na pagtitibay natin ang relasyon natin sa Diyos when you proclaim the gospel. Na pagtitibay natin yung communication natin with the Lord when you always use the Word of God. Amen po ba? Amen. So, this power na binigay niya po sa atin, it is to save the kingdom of God and called us to become His witness, pagalingin ng mundo, at ipalaganap ang salita ng Diyos. So, yan po yung pangako na binigay sa atin ng Panginoon doon sa Acts 1:8. Nakalagay po dyan, no? Kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, buong Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Hindi po ito utos. Ito ay pangako ng Diyos na kailangang matupad. Ito ay pangako ng Diyos na matutupad kahit na wala po tayo. Di ba po? Kaya lang po, nandito po tayo. Di ba? In-establish na tayo ng Diyos. Nandyan ka na. And you already received it. So, kailangan na lang po natin itong isagawa. Ano po? So, hindi natin kailangan mag-alala kasi merong ways para ma-enjoy natin ang lahat ng bagay na ito. And para hindi tayo ma-feel burden. Karamihan po kasi sa atin na-feel burden tayo eh. Na ang dami namang pinapagawa ng church. Diba? Ang dami namang utos. Ang dami ng utos ng pastor natin. Diba? Minsan nabe-burden tayo eh. True naman po talaga, di ba po? Kaya lang, yung mga salitang yon, yung mga gawain yon ay gawain mula po sa Diyos. And sinabi po yun sa atin for us na mapagtibay natin yung pananampalataya at relasyon natin sa Panginoon. So how will we do it? Paano po natin ito gagawin? Number 1, we need to have this 3 concentration. Ano po itong 3 concentration? 24 hours. Napakadali lang po nito, hindi nyo po kailangan 24 oras manalangin, yung tipong hindi ka nalalabas ng bahay, hindi ka natatayo, hindi po ganun yun. Ibig sabihin nito 24 hours, if you have the time, kahit like 30 minutes, or sabi dyan, no, sa morning, pagdilat mo pa lang ng mata mo, please have the time to talk to God. Magkaroon ka ng oras na manalangin doon sa pagpapala na nagmumula doon sa 393. You can use the prayer of 393. So, kumbaga sa umaga pa lang pinag-pray mo na ma-receive mo na yung blessing na 393. Para itong blessing ng 393 ay laging kasama mo. Mapasayo sa buong araw. Di ba po? And during daytime, so doon sa span ng time na yun, pwedeng 30 minutes or pwedeng kahit 5 minutes lang. Basta meron kang concentration sa Panginoon. Meron kasi dyan yung nagpipray, tapos nagsiselfon, Lord, tulungan mo ako. Diba? So, parang hindi sincere. Diba po? Minsan nagpipray tayo, yung isip natin nasa labas na. Diba? So, kailangan yung concentration na meron tayo, talagang deeply concentrating sa Panginoon. So, in daytime, you can change everything into prayer. Ano po ibig sabihin nito? Since you pray in the morning, tapos sa tanghali, pagising nyo, bumangon na kayo, that is called daytime. Diba? Hanggang bago kayo matulog, yun yung oras ng daytime. Sa oras na yan, makakatagpo kayo ng mga tao, mamimit niyo yung ibang tao, lalabas kayo sa field, may mga sitwasyon kayong mararanasan, magaganap sa buhay ninyo. So that time, ilagay niyo lahat sa panalangin. Kasi minsan, during daytime, nakaka-face tayo ng problem. That is the time na you need to put that in prayer. And then when you meet someone, you need to put that in prayer. Kasi ang pinaka-goal ng buhay natin is to glorify the kingdom of God. Yung i-glorify natin ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay natin to proclaim the gospel. Kaya lahat ng bagay sa buhay nyo, you need to put it into prayer. So, sabi dyan, when you listen to the world, tingin natin, tama. Pero actually, mali. Napakaraming mali. Ito po yung nangyayari sa atin. We always follow the trend. Diba?
We always follow to the flow sa environment natin. Minsan akala natin tama kasi masaya tayo. Pero actually, napakaraming mali. Napakaraming hindi kalooban ng Panginoon yung ginagawa natin. Kaya, kailangan i-put natin everything into prayer para lahat ng ginagawa natin kalugod-lugod sa Panginoon. Lahat ng ginagawa natin ikinagagalak ng Panginoon. Nakita ko yung anak ko. Si Dave, di ba? Lahat nilalagay niya into prayer. Bago siya mag-exam, nag-pray muna siya. Di ba? Bago siya makipag-meet with someone, nag-pray muna siya na sana ma-share ko ito ng gospel. Di ba? So, you need to put everything into prayer. So that yung buhay natin, glorified na ang Panginoon. Amen? So, ano pa? In evening, enter into deep prayer that answers everything. Deep prayer that answers everything. So, ibig sabihin ito, kiniklaim mo na yung Diyos na dinadasalan mo, He can answer everything. Kapag meron tayong ganung thought, ganung mindset sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, ang Diyos ay natutuwa kasi walang bahid ng disbelief yung prayer natin. Minsan kasi nagpipray tayo, parang nagda-doubt tayo, mangyayari ba ito? Tutuparin ba ito ng Diyos? Sasagutin ba ako ng Diyos? Sino ba ako na nakagawa ako ng kasalanan kahapon? Baka hindi ako sagutin ng Diyos, huwag na lang tayo mag-pray. Diba? May mga ganun tayong instances na nagda-doubt tayo sa mga kakayahan ng Panginoon. So, when you pray, you need to believe 100% sa Panginoon. You need to believe in that prayer na ibibigay yan sa'yo ng Panginoon. But sometimes, sabi nga nito ng mga nakaraang messages natin, diba? Ang prayer po hindi palaging ibinibigay. Minsan, the answer is no. And that is the answer. Diba po? So, we need to accept everything into prayer para ma-receive natin fully yung answer na Panginoon. So, when we do this, 3 consecration this time, bibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan mula sa taas, mula sa Diyos. And you will enjoy the power of the throne sa buhay ninyo. Naturally, you will have these 3 settings. Ayan po. So, what is these 3 settings? Kapag na-enjoy natin yung kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon, itong 3 settings na to, mag-form na to sa buhay natin. Magsiset na to sa buhay natin. That is platform, watchtower, and antenna. Pag sinabing platform, ibig sabihin, you receive the power already. Na-receive mo na yung kapangyarihan. Isa ka ng anak ng Diyos. So, gagamitin ka na lang ng Diyos. That's why you are called platform. Ibig sabihin, yung foundation ng Diyos nasa iyo na. Kumbaga, isasalang ka na lang ng Panginoon sa mundo. That is the platform. So, next is watchtower. So, ibig sabihin ito, when you enjoy the power that God gave you, in-enjoy nyo yung pagiging anak ng Diyos na ito, naturally, kayo yung magliliwanag. Kasi nasa inyo na si Kristo. Si Christ, siya ay tinatawag ng light. Tama po ba? Since nasa inyo yung light na ito, naturally kayo po ay magliliwanag. So magta-transmit ito sa ibang tao, sa mga makikilala ninyo, sa field, dun sa lugar na nasaan kayo. Ito yung purpose ng power na binigay sa inyo ng Panginoon, yung mag-shine yung light na meron kayo. That is called the watchtower. Di ba po ang watchtower? Siya yung nagbibigay ng liwanag dun sa karagatan para sa mga nangingisda ng madaling araw, ng gabi, para malaman nila kung saan yung pabalik pag tapos na silang mangisda. Tama ba? So same thing, gano'n din po tayo. Nag-share tayo ng liwanag sa mundo na puno ng kadiliman. Amen po ba? Amen. And next is antenna. Sabi po dyan, those who are saved will pray like me. Ibig sabihin, when you are called platform, watchtower, ibig sabihin ito, nagtagumpay ka na. Nagtagumpay ka na panghawakan and ma-enjoy yung kapangyarihan ng Diyos. Yung power na binigay niya sa'yo from heaven. Yung power of the throne na binigay niya sa'yo bilang isang anak ng Diyos. Kaya kapag tinawag ka ng isang antena, ibig sabihin nito, may mga bunga ka na. At yung mga bunga mo, they act like you.
Kumikilos na rin sila dahil nakikita kanila na ganito ka. Uy, si Jomar, galing-galing naman niya. Di ba? Nag-praise siya kayo. Nung isang araw, sabi niya nung paalis si Aldrich, lahat na umalis, so ako na lang ang anak ng Diyos. Sabi niya gano'n. Di ba? Tawa ko ng tawa, pero it's true, lahat naman sila anak ng Diyos. Umalis man kayo sa simbahan ito with the purpose of world evangelization, hindi yun nakakalungkot. Dapat maging maligaya tayo kasi na-input na-imprint na sa kanila yung gospel, and God let them, allow them na umalis na sa church para mag-share ng gospel. Ibig sabihin ng umalis, hindi ng backslide ha. Ibig sabihin ng umalis, you are doing mission. Mission para sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin itong antena, yung mga kunyari, yung mga tinuturoan ni Jomar, ready na sila. Ready na silang maging isang leader din and magtuturo na din sila. Ganon. So, that is called antena. So, sana magkaroon tayo ng ganitong goal sa buhay natin, no? Bilang mga anak ng Diyos. Na nag-iiwan tayo ng legacy natin sa mga disciples, sa mga anak ng Diyos. Na itinataguyod mo sila bilang mga disciple, kagaya mo or mas higit pa sa'yo. Diba? Amen po ba? So, if we do this for the church and the field, we will receive these 3 answers. What is these 3 answers po? Yung panalangin na it can answers everything. Ano pa dyan? Huwag kayong makikinig ko sa bini, ha? Ayaw, umasa. Dito kayo umasa sa salita ng Diyos. So, it can answer difficulties. Yung mga difficulties ninyo, it will change into renewal. And it can answer crisis. Yung mga crisis sa buhay ninyo, nagiging opportunity and challenge para mas lalo nyo mapagpurihan ang Panginoon. Amen po ba? Amen. For our main message, maiksi lang po ito, don't worry. So, what is the reason? Bakit ko natanggap itong kapangyarihan mula sa trono ng Diyos? You have to ask yourself, ano bang rason? Kasi minsan hindi natin naiintindihan, bakit ang tinawag ng Diyos? Kaya gulo-gulo tayo eh, iba-iba tayo ng ginagawa eh. Hindi natin nagagawa yung main purpose natin bilang mga anak ng Diyos. What is the reason why I received the power of the throne? Of course, number 1, for God's eternal plan. Ano po ba yun? Ano po yung pinaka-plano ng Diyos? Yung makasama niya tayo. Napakasimple lang. Ang plano ng Diyos, gusto ko nang makasama. And through that journey na makasama ka niya, gusto niyang matupad ang lahat ng plano niya. Hindi lamang sa buhay mo, but also in this world. Gusto ng Diyos na gamitin ka para matupad ang lahat ng plano niya. Diba? Napakasarap kayang gamitin ng Diyos. Alam niyo po yun? Kasi lahat ng atensyon ng Diyos nasa iyo. Minsan nakakatakot pakinggan. Baka makita pa ni Lord. Kaya lang, wala naman tayo may tatago sa Panginoon, di ba po? Lahat nakikita ng Diyos. Kaya might as well, matuwa tayo. Lahat ng atensyon ng Diyos nasa akin. Ibig sabihin, all the blessings I can receive. Amen po ba? Amen. So, lahat ng yan, ginawa ng Diyos para matupad ang kanyang eternal plan. Bago pa man likain ng Diyos sa mundong ito, plinano niya na ang lahat ng yan. Bago pa niya likain ang mundong ito, plinano niya na makasama ka niya, bigyan ka niya ng kaligtasan, at gamitin ka para matupad ang lahat ng plano niya. So, sabi niya dyan, lahat will definitely be accomplished. Lahat ay siguradong matutupad. Bakit po? Kasi ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos ay perfect. Pakibasa nga. Absolute and sufficient. In Tagalog, perfect. Taglish na lang. Perfect. Absolute. Lubos. Tiyak. At sufficient. Sapat. Di ba po? Ibig sabihin, walang kulang. Yes. Sinusustain lahat. Sinusustain lahat ng Diyos ng sapat sa buhay natin para lang matupad ang kanyang plano. And number 3, it is always right. Lahat ng plano ng Diyos, lahat ng kanyang salita at pangako, lahat ay tama para sa ikabubuti natin. Let's read nga po, Roma 8:28.
Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanya layunin. Amen po ba? Ibig sabihin ito, lahat ng ginagawa po sa inyo ng Diyos ay para sa kabutihan. Lahat ng binibigay po sa inyo ng Diyos ay para sa katuparan ng Kanyang plano. Kaya kung minsan feeling nyo ang bigat na ng problema ko, minsan parang wala nang patapusan, lahat po ng yan, kung alam niyo po na kayo ay anak ng Diyos and you believe in God, you will overcome everything. Amen po ba? Amen. So, next po, number 2. Ano yung reason bakit tayo nabubuhay? Ano yung reason? Lagi natin tinatanong to sa bata, no? Bakit ka kumakain? For world evangelization. Bakit ka nagpupupo? For world evangelization. So, buti pa yung mga bata, memorize nila, alam nila. Di ba po? Pero tayo, bakit ba tayo nabubuhay? Di ba po? For world evangelization. Ang reason is para matupad yung absolute plan ng Diyos. Ang haba po niyan, pero ang pinaka-goal ng Diyos is yung mag-glorify natin siya through the world evangelization, to share the Word of God. Because yung pinaka-absolute goal ng Panginoon, mag-glorify mo siya. The Trinity God. Only Christ, Kingdom of God, and the Holy Spirit. Na lahat ng bagay na ginagawa mo ay para sa kaharian ng Diyos. Ano po ba yung gusto? Ano po ba yung trabaho na dapat gawin natin para sa kaharian ng Diyos? Hindi ko na po babasahin. World evangelization. To share the Word of God. And number 3, gusto ng Diyos na ma-enjoy nyo fully yung pagpapala niya. Gusto niya na magbunga kayo. May bunga na ba? May bunga na po ba? Amen. Gusto ng Diyos na magbunga kayo ng masagana. Abundant fruit. Masagana. Dahil kayo ay mga tunay na tagasamba. Mga true worshiper. Mga true worshiper po ba yung mga nandito? Amen. 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 So, gusto ng Diyos na ma-enjoy niyo ang lahat ng bagay na ito because God called you to become His witness. Ma-witness niyo yung habag ng Panginoon. Ma-witness niyo lahat ng gawa ng Panginoon. At higit sa lahat, gusto ng Diyos na maranasan ninyo yung kaligayahan na kasama siya. Amen po? Amen. So, let's read nga po, 1 Corinto 10:31. Ano man ang iyong ginagawa, gawin niyo ang lahat para sa ikararangal ng Diyos. Amen po ba? Lahat ng bagay, do it all for the glory of God. Amen. So, in number 3, ano bang sabi dyan? The fruit of our lives. Diba? When you enjoy everything with the Lord and for the glory of God, naturally, we will have the fruit. Magkakaroon tayo ng bunga. Mayroon bang hindi ini-enjoy ang salita ng Diyos, ang Panginoon, ang kaharian ng Diyos nang hindi nagbubunga? Malabo. Kasi pangako ng Diyos yun eh. Na ikaw ay siguradong magbubunga. Ang plano ng Diyos ay magbunga ka. So, hindi pwedeng hindi ka magbunga bilang isang anak ng Diyos. Ano yung number 1 na bunga na ibinigay niya po sa inyo? Yung the fruit of Emmanuel. Yung makasama natin ang Diyos. At dahil kasama natin ang Diyos, dito nalalabas yung iba't ibang klase ng bunga. May orange, may apple, may grapes. Ano po ibig sabihin nito? Iba't ibang klase ng pagpapala. Di ba po? Iba't ibang klase ng pagpapala. Ano po ito? The 9 fruits of the Holy Spirit. If you remember the message last week, ano nga po yun? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pakibasa nga po. Pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Amen po ba? Self-control. So lahat ng yan ay qualities o characteristic ng mga anak ng Diyos. Kasi you have God na. You have Emmanuel. So, ibig sabihin, nananahan na sa iyo ang banal na Espiritu. At ito yung bunga ng pananahan ng banal na Espiritu. Ikalawa, the fruit of Christ.
kayo yung mga branches ng Diyos na kailangan dapat nakakabit lang kayo sa Kanya. Huwag kayong aalis. Kasi mabubulok kayo, itatapon kayo, gagawin kayong siga. Di ba po? So, yan yung message natin last week. Tama po ba? So, the fruit of Christ, of course, let's read nga po yung... Wala, hindi ko nilagay dyan. Masyadong mahaba. But, sinasabi lang po dyan, yung message natin na hindi tayo mabubuhay kung hindi tayo nakakabit kay Kristo. Amin po ba? Kung hindi tayo nakakabit dun sa puno dahil tayo yung mga sanga na nagbubunga, na siyang magbubunga. Amin po ba? And number 3, the body of Christ, fruit. So, ito na yung mga bunga. Saan po magmumula yan? Sa loob po ng simbahan. Di ba po? Kasi dito tinuturuan natin yung mga remnants, yung mga leaders, how to bear fruit. Madaling magbunga, pero hindi madaling mag-alaga ng bunga. Di ba po? Hindi madaling mag-alaga ng bungang masagana. So, ito yung ginagawa natin sa loob ng church. Kayo yung mga bunga, inaalagaan kayo para yung mga bunga nyo ay manatili dun sa puno. Amen po ba? Amen. So, very basic analogy, no? Kailangan natin maintindihan na we cannot live without Jesus Christ bilang mga anak ng Diyos. Katulad ng buhay ni Joseph, nung nakita siya ni Potiphar, anong sabi sa kanya ni Potiphar? Makakahanap pa ba tayo ng iba? Sinabi sa kanya ng hari, ano ba sinabi sa hari? Bakit pa tayo maghahanap ng iba kung nandiyan naman si Jose na pinapanahanan ng banal na spirito? Tama po ba? Nakasama ang Diyos. And si Potiphar na pinagkatiwala ang lahat ng sambahayan niya, lahat ng ari-arian niya kay Joseph, dahil nakita niya si Joseph, kasama niya ang Diyos. So, ganito po yung gusto ng Diyos sa atin, makita ng ibang tao ang Diyos sa buhay natin. Amen? Hello? Amen. Tahimik, parang mga tulog. Amen. So, last one, the fruit of our lives. Ayan. The fruit of Emmanuel, the fruit of evangelism and mission. So, ano yung kanina? Ano yung fruit kanina? The fruit for God is to love our neighbors and ano po? To God and our neighbors. Tama po ba? Kung gaano natin kamahal yung sarili natin, dapat ganun din yung pagmamahal natin sa ibang tao. Second, the fruit is born in the branches of Christ, or the fruit of Christ. Na kapag ikaw ay nakakabit kay Kristo, ikaw ay magbubunga ng masagana. And ikatlo, the fruit of the body of Christ. Ibig sabihin nito, dapat nililinlang natin, pangit yung word. Dinidevelop natin yung mga sarili natin sa loob ng simbahan because our head is Christ. And number 3, the fruit of evangelism and mission. So, ito po, yung bunga ng ebanghelyo at mission, wala na pong ibang ibig sabihin nito kundi yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ayan. So, and third, the fruit of glory and praise. Basahin nga po natin Efeso 1:12 hanggang 14. Kaming mga unang umas sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ng Kanya kaluwalhatian. That is our job. Yung bigyan natin ng praise ang Panginoon kasi tayo yung pinili niya. And 14, ang Espiritu, ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. Sa gayon, ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. We cannot praise God without the filling of the Holy Spirit. Kasi sinabi sa Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Ibig sabihin nito, even yung pag-praise na kay God, kung walang tulong ng banal na Spirito, if wala power of the Holy Spirit, we cannot praise God. Kaya, lagi po natin ipanalangin palagi yung bunga ng banal na Spirito sa buhay natin. Amen po? Amen. So, for our conclusion, tuwa-tuwa na sila.
For our conclusion, pakibasa nga po, remain. Yes, we need to remain as an eternal witness of God. Kailangan yung manatili bilang isang saksi. Because this is, ito yung bunga na nais sa atin ng Diyos. Yung maging saksi tayo sa buong sanlibutan. So when we enjoy this, kapag in-enjoy nyo yung power na binigay sa inyo ng Diyos, you can also remain in God. You can also become a witness of Emmanuel. Kumbaga, lahat, mamaya, pwede rin kayong maging isang saksi ng Emmanuel na kung saan naglalakad pa lang kayo, nakikita na nila ang Diyos sa buhay ninyo. Parang Diyos, parang si Joseph. And number 2, we should leave, pakibasa po lahat, leave behind an eternal inheritance, masterpiece, and legacy. Ano pong ibig sabihin nito? Actually, ginagawa na po natin ito sa loob ng church. Diba po? Since we have the gospel, we are also teaching it to the remnants who will remain. Kasi kung nawala na tayo, kapag hindi natin share itong gospel na ito, itong salita ng Diyos, tungkol kay Yeso Cristo, paano na yung mga remnants natin? Paano sila mabubuhay na hindi kasama ang Diyos? So, kailangan natin mag-leave behind ng ating eternal legacy sa kanila, which is only the gospel. Amen po ba? Amen. So, let's make, isa-summary ko lang itong buong message na to, no? So, binigay sa atin ng Diyos si Yeso Cristo, niligtas niya tayo, pinangako niya sa atin na mapapasa atin ng Banal na Espiritu, kaya meron po tinatawag na Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. So, binigay sa atin ng Diyos itong kapangyarihan ito for us to do the work of the kingdom of God. And what is the work of the kingdom of God? World evangelization. For world evangelization. Para magawa natin to, pinadala na sa atin ng banal na Espiritu for us to enjoy all of this. So, lahat po ng ito, pagpapala na binigay po sa atin ng Panginoon. Kaya sana po, lahat po tayo dito, tayo po ay magbunga ng masagana, magbunga na mag-iiwan ng eternal legacy sa ating mga remnants. Kaya po, with that, inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay magsitayo.